providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime. Si Jinping, nahaharap sa US$7 trilyong pagbaba habang mataas ang antas ng utang ng bansa, nagugunaw ang real estate, at ang mga merkado ay bumabalik ng higit sa 21% mula sa mataas noong 2021. Sa haba ng pagtapat ng China sa epekto ng US$7 trilyong pagbagsak sa stock market, nag-aayos ang mga opisyal upang ipaalam kay Pangulong Xi Jinping ang mga hakbang na magpapalitaw sa merkado. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng Beijing na ibalik ang tiwala ng mga mamumuhunan at pigilin ang paglubog ng merkado, na nagpapawala ng malaking halaga mula sa mga equities ng Hong Kong at China mula noong 2021. Ang Shanghai Composite Index, halimbawa, ay bumaba ng higit sa 21% mula sa mataas nito noong Disyembre 2021. Ang pag-urong ay itinuturing na dulot ng iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang mga pagsigla sa regulasyon, geopolitikong tensyon, pagbagsak ng real estate, at internal na mga pang-ekonomiyang pressure na nagtutulak sa tawag para sa malakas na aksyon upang pigilin ang karagdagang pinsala sa kumpiyansang consumer, lalo na't malapit na ang bansa sa pagdiriwang ng Lunar New Year holiday. Nahaharap ang sektor ng real estate sa China sa malalaking hamon na nagbunga ng isang krisis na nagdudulot ng malalimang epekto sa ekonomiya ng bansa. Ang krisis ay ipinakita sa pagbagsak ng China Evergrande Group, isa sa pinakamalaking developer ng property sa China, na naging sagisag ng mas malalim na mga issue na kinakaharap ng sektor. Ang agresibong ekspansyon ng Evergrande, na nakatakda ng mabilisang pag-akwisisyon ng lupa at malalaking pautang, sa huli nagresulta sa kanilang financial distress. Ang sitwasyong ito ay naglalantad ng mas malawakang kahinaan sa loob ng merkado ng real estate sa China, kasama ang mataas na antas ng utang, pagbagsak sa benta ng property, at mga pagbabago sa regulasyon na naglalayong pigilan ang speculative investments. Ang krisis ay may malawakang epekto, hindi lamang sa mga developer ng property, kundi pati na rin sa buong ekonomiya ng China. Ang sektor ng real estate, isang mahalagang nagpapatakbo ng paglago ng ekonomiya sa China, ay nakatagpo ng US$125 bilyong bond defaults mula 2020 hanggang 2023. Ang pagbagsak na ito ay nag-ambag sa mga pagtatanggal ng trabaho, kawalan ng financial stability, at nagbigay ng malamig na epekto sa post-pandemikong pag-angat ng ekonomiya ng China. Ang mga hamon sa ekonomiya ng China ay maramihan, nagmumula sa isang post-COVID na pag-angat na hindi umabot sa inaasahan. Bagamat may pag-asa na ang pagtatapos ng mahigpit na mga patakaran sa COVID-19 ay bubuhayin ang gastusin ng mamimili, dayuhang investment, at manufacturing, ang realidad ay lubos na iba. Mas marami ang nag-iipon kaysa naggagasta ang mamimili, nagwi-withdraw ang dayuhang kumpanya ng kanilang mga investment, at ang sektor ng property, kasama ang pondo ng lokal na pamahalaan, ay lubos na naapekto. Ang mga kaganapan na ito ay nagbibigay duda sa kakayahan ng modelo ng paglago ng China, na matagal nang itinataguyod ng konstruksyon at investment kaysa sa konsumo. Ang tugon ng pamumuno ay ang pangakong pagpapalakas ng domestic demand at pag-angat ng ekonomiya para sa 2024 na may pokus sa suporta sa ekonomiya sa pamamagitan ng mas maraming stimulus measures. Ngunit, ang epekto ng mga inisyatibang ito ay nananatiling nakabinbin dahil ang mga naunang hakbang ay hindi nakakatugon sa mga inaasahang market at kumpiyansang investor. Ina-advocate ng gobyerno ang proaktibong patakaran sa fiskal at maingat na patakaran sa monetary, layuning palakasin ang buhay ng ekonomiya at sagutin ang mga panganib at di-balanseng kalagayan na kinakaharap nito. Gayunpaman, mukhang komplikado ang landas patungo sa isang makatarunganang pag-angat, may mga hamon tulad ng pagpapamahagi ng mataas na antas ng utang, pagsigla ng konsumo, at pag-navigate sa geopolitikong tensyon. Sa harap ng mga hamong ito, ang mga pagsusumikap ng China na ipaabot ang kanilang mga estratehiya at kumpiyansa sa loob at labas ng bansa ay dumaranas ng pag-aalinlangan. Binibigyang diin ng mga analyst ang lumalaking hindi pagkakatugma sa pagitan ng opisyal na optimism at ang katotohanang hinaharap ng mga negosyo at mamimili.
Ang agwat na ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas transparent at epektibong komunikasyon ng patakaran upang ibalik ang kumpiyansa sa direksyon at katatagan ng ekonomiya ng China. Ang kumpiyansang investor ay naguguluhan sa harap ng kawalan ng katiyakan na mas lumala pa dahil sa sentralisadong kontrol ni Xi sa ekonomikong patakaran na nagpapabagal sa proseso ng pagdedesisyon at komunikasyon ng patakaran. Nadama ang epekto nito sa stock market na nawalan ng malaking halaga mula noong 2021. Bagamat may mga pagsusumikap ang Bangko Sentral na magbigay ng likwidasyon, hindi pa nito nakukonvince ang merkado ng isang positibong pagbabago. Kinokritisismo ang tugon ng patakaran sa pagiging masyadong huli o hindi sapat na matibay upang baguhin ang negatibong takbo ng ekonomiya. Ang pampulitikang tanawin sa ilalim ng pamumuno ni Xi ay bumaling patungo sa mas sentralisadong pagdedesisyon na may pagbibigay diin sa stability at common prosperity. Gayunpaman, ang ganitong pamamaraan ay nagdulot ng mga hamon sa pagsasagot sa komplikadong sitwasyon ng ekonomiya ng China, kabilang na ang labis na pagkakautang sa sektor ng property at malabuang mga sistema sa pinansyal. Bukod dito, ang mga hakbang sa regulasyon ni Xi sa iba't ibang industriya ay nagdulot ng kaba sa mga mamumuhunan at nag-angat ng mga alalahanin ukol sa legal na kapaligiran para sa dayuhang negosyo. Kahit na may pagtatatag ng National Financial Regulatory Administration na may layuning punan ang mga kakulangan sa regulasyon, patuloy ang pangangamba ng mga mamumuhunan. Sa pagnabiga ng China sa mga maburol na alon na ito, ang atensyon ay nakatuon sa paghahanap ng mga bagong nagtutulak ng paglago ng ekonomiya. Bagamat nagpakita ng potensyal ang sektor ng electric vehicle at green energy, may mga hadlang na kinakaharap ang industriya ng semiconductor at iba pang high-tech na sektor, kasama na ang mga parusa mula sa Estados Unidos at internal na hindi kaganapan. Ang industrial policy ng Beijing, na may layuning lumayo mula sa tradisyonal na mga engine ng paglago tulad ng property at export, ay nagpapakita ng isang estratehikong pagbabago patungo sa innovation-driven na pag-unlad. Gayunpaman, ang tagumpay ng mga hakbang na ito sa pagpapabuhay sa ekonomiya at pagpapabalik ng kumpiyansa ng mamumuhunan ay mananatiling hindi patiyak. Ang sitwasyon ay nagbibigay diin sa isang kritikal na yugto para sa ekonomiya ng China, na may implikasyon para sa pandaigdigang merkado at industriya na umaasa sa paglago ng China. Habang iniisip ng Beijing ang mga susunod na hakbang, ang buong mundo ay masusing nanonood kung paano haharapin ng isa sa pinakamalaking ekonomiya ang mga maburol na panahon, anuman ang hangarin na balansehin ang paglago, katiyakan, at reforma sa isang mas lalo pang ditiyak na pandaigdigang tanawin. Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime.